Ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ho ngayon ng Biyernes, Hunyo 13, taong 2025. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga pangunahing balita, Vice President Sara Duterte bumuelta sa kanyang mga kritiko. Kinumpirma ring tutugon sa ipinadalang paanyaya ng Senado ng Pilipinas. Si Senator Gatchalian naman nanindigang hindi pa naibabasura ang impeachment complaint laban kay BP Sara. Abangan din mamaya ang Department of Foreign Affairs nakabantay sa tumitinding immigration protest doon sa Estados Unidos. Pinag-iingat din ng mga Pinoy laban sa pagbiyahe doon sa bansang Iraq. U.S. Secretary of State Marco Rubio iginiit ang matatag na suporta sa Pilipinas sa kabila ng tumitinding tensyon sa bahagi ng West Philippine Sea. Abangan sa ating provincial report mamaya, lalaking inakalang baboy ramo. Doon po yan sa may Leyte, binaril ng kanyang kasama. Sa ating international news, ang Israel naman naglunsad na ng preemptive strike laban sa Iran. Samantala, ang US walang nakikitang dahilan para i-ground ang Boeing 787 matapos ang nangyaring Air India crash. Abangan din sa ating sports balita mamaya, si Tyrese Haliburton balik na sa pagiging top contender para sa Finals MVP sa 2025 NBA Finals. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Bumuelta ngayon si Vice President Sara Duterte sa kanyang mga kritiko at sinabing kaya siya binabatikos ay dahil hadlang umano siya sa pansariling interes o pansariling ambisyon ng ilang nasa kapangyarihan. Pasaring ng pangalawang Pangulo na isa raw siyang sagabal sa landas ng iba. Isang kalabang kailangang alisin para malaya silang makapaghari sa Pilipinas. Ginawa ng pangalawang Pangulo ang naturang pahayag sa gitna na rin ng mainitang diskusyon ukol yan sa impeachment complaint laban sa kanya. Patunay din ito ng ating karanasan na nagpapakita na ang pagmamalasakit at paglilingkod sa bayan ay banta sa interes ng iilan lamang. To them, we are a hindrance, an obstruction to the path of their personal ambition, an enemy they must eliminate to clear their way. Bahagi po yan ng pahayag ni Vice President Sara Duterte. Hindi pinangalanan nitong si VP Sara ang kanyang tinutukoy, ngunit sinabi niyang ang kanyang malasakit at paglilingkod sa bansa ay banta sa interes ng ilang mga politiko. Hindrance. The attacks are cowardly, yet openly disingenuous and arrogant. Absence of basic human decency and respect for the rule of law. Typical of people drunk in power. Pero nananatili tayong nakatayo dahil ang ipinaglalaban natin ay tama at totoo. We remain strong, steadfast, and grounded in truth, integrity, and faith in the hand of God. Bahagi pa rin po yan ng mga pahayag ni Vice President Sara Duterte. Binatikos din po niya mga nasa pwesto na ayon sa kanya, ginagamit ang dahas at hiram na kapangyarihan upang siya ay gipitin. Gaya umano ng sinapit ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na kasalukuyan pong nakakulong ngayon sa International Criminal Court. Sa kabila ng mga banta at mga paninira, sinabi ng pangalawang Pangulo na nanatili siyang matatag dahil ang hustisya niya ay yumuyuko sa katotohanan. Kaya buo umano ang paninindigan nito sa laban para sa Pilipinas. Naniniwala naman ng Vice Presidente na maipapanalo niya ang laban at tuluyang magwawagi ang katotohanan sa kabila ng pananakot umano at pagmamalabis ng kanyang mga kritiko at mga kalaban. Kumpirmado mula kay Vice President Sara Duterte, natutugon siya sa ipinadalang summons ng Senado kaugnay ng impeachment proceedings laban sa kanya.
Sa isang panayam habang nasa Kuala Lumpur, Malaysia, ang bise nitong Huwebes, sinabi ng naturang opisyal na ang kanyang defense team na ang umahawak sa paghahanda ng tugon na ito. Narito ang naging paliwanag ni Vice President Sara Duterte. Pag-usapan namin yan ng ating mga defense councils at pinag-usapan na din ang kung paano sila tayo sa summons. Pag-usapan namin yan. Noong Hunyo 11, personal nang naipadala ng Senate Impeachment Court ang summons sa tanggapan ng Vice Presidente sa Mandaluyong City. Kalakip nito ang 7 articles of impeachment na inaprubahan ng House of Representatives. Inaatasan ang Vice Presidente na magsumite ng kanyang opisyal na tugon sa loob ng 10 araw mula sa araw ng pagtanggap ng naturang paanyaya na walang tinatakdang palugit. Kasama rin sa kautusan ang personal na pagdalo ni Duterte sa Session Hall ng Senado sa Pasay City sa petsa at oras na itinakda ni Senate President at Presiding Officer Francis Chis Escudero. Ayon sa dokumento, inuutusan si Vice President Duterte na sumunod at isakatuparan ang anumang utos, direktiba at pasya ng Senado na kumikilos bilang impeachment court, alinsunod na rin sa konstitusyon at mga batas ng Pilipinas. Kuha pa tayo ng mga dagdag na development. Kaugnay pa rin po mga kaumbos sa mainit na usapin ng impeachment complaint. Ang impeachment case laban daw kay Vice President Sara Duterte hindi pa rin po tuluyang ibinabasura. Ayon yan kay Senator Gatchalian. May update po dyan si Bombo JC Galvez. Hindi pa tuluyang ibinasura ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, ito'y matapos na irimando o ibalik ng impeachment court sa Kamara ang articles of impeachment na inihain laban sa Vice Presidente. Paglilinaw ng Senador, nag-issue ng writ of summons kay VP Sara, nangangahulugan na hindi dinismiss ang impeachment case kahit na ibinalik ang kopya ng mga reklamo sa Kongreso. Bukod dito, nilinaw pa ng mambabatas na wala pa sa nilalaman mismo ng kaso laban kay VP Sara, kundi nasa proseso pa lamang sa ilalim ng ating saligang batas. Hindi pa natin pinag-uusapan dito yung pinakakaso. Wala pang guilty, wala pang not guilty. Ang pinag-uusapan lang natin dito yung proseso sa ilalim ng saligang batas. At kaya ako bumoto na huwag ibalik sa Kongreso dahil wala naman yan sa ilalim ng ating saligang batas. Dapat sundan lang natin kung ano yung nakasaad sa ating saligang batas dahil para klaro at transparent sa ating mga kababayan ang magiging proseso. Ngayon, ang sagot dyan sa tanong mo ay kung titignan natin yung action at titignan natin yung salita o words doon sa motion, magkaibang ang layo, ibang-iba. Sabi doon sa words, sa salita, return, pero action, hindi naman nag-return. At nag-issue ng summons ang presiding officer, nag-issue rin ng instruction sa mga prosecutor mag-reply. So ibig sabihin, tuloy-tuloy ang takbo ng impeachment process. Tuloy-tuloy ang impeachment. Samantala, hindi naman daw inaasahan ni Gatchalian na magkakaroon ng motion na ibalik sa Kamarang impeachment complaint na inihain kay Duterte. Inaasahan daw niya ng 23 senator judges ay tatalima sa nakasaad sa 1987 Constitution dahil malinawan niya na wala ang pagriman sa konstitusyon. Ako, ini-expect ko na merong tututol dahil alam naman natin ang mga political leaning sa loob ng Senado. Alam naman natin kung sino ang magkakakampi, sino ang mga grupo-grupo. Pero hindi ko ini-expect yung magiging motion ay ibalik sa Kongreso. Ini-expect ko na magkakaroon talaga ng botohan. Natural naman yan eh. Sa ganitong 24 na senator judges o 23, no? Dahil wala na si Senator Angara, 23 senator judges, talagang hindi magkakaroon kami ng iisang pag-iisip. At dahil nga iba-iba yung aming political leanings, iba-iba rin yung magiging takbo ng usapan. Pero ang aking ini-expect ay sana yung mga kasamahan natin ay sundan kung ano yung nasa ilalim ng saligang batas. Una rito, matapos ang mahabang deliberasyon sa impeachment court,
nagdesisyon ng mga senator judges na ibalik sa House of Representatives ang impeachment complaint laban kay Duterte. Si Senator Judge Alan Peter Cayetano ang nagmusyon kung saan 18 senator judges ang pumabor, 5 tumutol at walang nag-abstain. Iginiit ni Senate President Francis Chis Escudero na walang kapangyarihan ng Kamara na suwayin ang mga utos ng impeachment court. Hindi magkapantay-an niya ang Senado at ang Kamara pagdating sa usapin ng impeachment. Wala raw sa lugar para kay Escudero na hindi sumunod ang Kamara sa ipinag-uutos ng impeachment court. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio. Bombo! Sa iba pang mga balita sa oras na ito, muling humiling ng suporta si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa diplomatic community na hangarin ng Pilipinas na makakuha ng pwesto bilang non-permanent member ng United Nations Security Council. Sa kanyang talumpati sa Vendi Honor sa Malacanang kagabi, kaugnayan sa selebrasyon ng ika-127 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan, humiling ang Pangulo sa mga bansang kinakatawan ng Diplomatic Corps na suportahan ang kandidatura ng Pilipinas para sa terminong 2027 hanggang 2028. Binigyang diin ng punong ehekutibo na matagal ng aktibong kalahok ang Pilipinas sa mga pandaigdigang inisyatibang ito. At ang pagtakbo nito para sa non-permanent seat sa United Nations Security Council ay bahagi ng pagpapatuloy na makibahagi sa mga usaping may pandaigdigang epekto. Oras yun natin 12 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Sa iba pang mga balita mga kabobo, naniniwalang Malacanang na nakaangkla dapat sa kung ano ang makabubuti sa pamamahala o sa local governance ang dapat na makamit sa pagpapanukala ng pagpapalawig sa termino ng mga nasa barangay at sangguniang kabataan. Ayon sa Palasyo Malacanang, ito anya ang nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. anuman na magiging pagbabago sa tagal ng panunungkulan nitong mga nasa level ng barangay at sangguniang kabataan. Bukod sa mabuting local governance, kailangan na maging bottom line anya na panukala ay sa kung may maidudulot bang pagunlad ang naturang extension sa buong komunidad. Gayunpaman, sa ngayon ay wala pang opisyal na tindig rito ang punong ehekutibo, ngunit ang usaping term extension ay nasa diskusyon na ng hanay ng Kongreso at ng iginagalang ng Pangulo ang legislative process na ikakasa ukol sa naturang panukala. Sa iba pang mga usapin, ukol pa rin po yan sa halalan. Inanunsyo ng Commission on Elections na ilalathala nila sa publiko ang lahat ng Statement of Contributions and Expenditure nitong mga kandidato sa pagkasenador at mga party list sa nagdaang midterm elections bilang bahagi po ng kanilang transparency sa publiko. Ayon kay Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia, layon nitong matulungan ng mga individual at organisasyon na masuri kung naitala ng tama ang kanilang mga donasyon doon sa kanilang contributions and expenditure statement. Dagdag pa niya, ito ang unang pagkakataon na gagamit sila ng isang plataforma upang ilabas ang mga dokumentong ito. Katuwang nila ang Department of Information and Communications Technology para yan sa hakbang na kasalukuyan na ring hinihintay ng komisyon ang tugon ng ahensya ukol sa sistema na kanilang gagamitin dahil kailangan muna nila itong maaprubahan. Samantala, ipinahayag naman ni Chairman Garcia na ang lahat ng kandidato na bigong magsumite ng kanilang mga statement of assets or ang contribution and expenditures ay papadalhan ng liham mula sa Political Finance and Affairs Department. Binigyang diin niya na hindi na sila tatanggap ngayong araw itong mga contribution statements. Ang mga kandidatong hindi nakapagsumite ay maaring humarap sa administrative fine at election offense. Batay ho sa datos ng Commission on Elections mga kabombo, nasa 61 mula sa 64 na kandidato sa pagkasenador, 25 mula sa 28 na political parties at 141 mula sa 154 na party list groups ang nakapagpasa ng kanilang Statement of Contribution and Expenditures bago ang itinakdang deadline. Sa pagkakataong ito, kuha pa tayo ng mga balita mula sa ating mga kasamahan. Ito hong pagbasura sa asylum application ni Attorney Harry Roque, mariing pinabulaanan. Dating President spokesperson naman, nakakuha pa ng national ID sa the Netherlands. Alamin ang buong detalye ng balitang yan. Tinutukan ni Bombo Grant Hilario. Mariing pinabulaanan ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque na ibinasura o tinuldukan na ng bansang the Netherlands ang aplikasyon nito ng asylum.
Ayon kasi sa naturang abogado na ang proceedings ng asylum nito ay kasalukuyan pa rin nasa proseso taliwas sa mga kumakalat ngayon kung saan binigyan din ng dating tagapagsalita na walang ibang pwedeng makakuha ng impormasyon hinggil sa proseso nito. Git kasi niya na tanging Dutch government at siya lamang ang may access sa proceedings ng asylum application sapagkat may sinusunod umanong confidentiality. Kaya't bunso nito'y kanyang itinuturing na ang mga impormasyong kumakalat ngayon ay isang halimbawa ng fake news o peking balita lamang. Habang sa kabila ng mga isyong ito, ipinagmalaki naman ni Attorney Harry Roque na kanya nang nakuha ang national ID mula sa bansang the Netherlands. Dahil dito'y mayroon na siya magagamit na identity card upang magsilbing legal proof na kanyang pagkakakilanlan habang nananatili sa naturang bansa. Si Attorney Harry Roque, dating presidential spokesperson ni former President Duterte, ay maalalang ipinaaresto ng hukom sa Pilipinas dahil sa kaso nitong may kinalaman sa illegal na operasyon ng Pogos sa bansa. Isa siya sa ilan pang mga hindi naaresto ng mga otoridad na may nakabinbing kinakarap na mga kaso katulad na lamang ni Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag, former Police Lieutenant Colonel Rafaela Dumlao III at iba pa. Kaya't ang Department of Justice ay siyang inihayag ang pakikipag-ugnayan lalo na sa hepe ng Philippine National Police na si General Nicolas Torre III upang tuluyan ang mahuli ang mga pugante. Narito, pakinggan muna natin si Assistant Secretary Miko Clavano ng Department of Justice. Well, we welcome the statements of General Torre regarding his mission to catch these fugitives. No? Katrabaho din ho natin si General Torre at alam naman natin yung kakayahan ni General Torre. Kaya hindi kami worried at alam natin na talagang itutupad niya yung kanyang mga sinasabi. Kagaya Mula dito sa Department of Justice, lungsod ng Maynila, Bombo Gran Clario, nag-uulat. Para sa the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Oras na natin 17 minuto makalipas mga kabombo alas 12 ng katanghalian. Sa iba pang malalaking balita, tiniyak ni U.S. Secretary of State Marco Rubio na nanatiling matatag ang suporta ng Amerika sa Pilipinas sa ilalim po ng Mutual Defense Treaty kasabay ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan kahapon. Ayon sa kalihim ng Estados Unidos, katuwang nito ang Pilipinas bilang kaibigan at isang kaalyado para sa kapayapaan, seguridad at maging sa kaunlaran. Binigyang diin niya ang 80 taon na pagkakaibigan ng dalawang bansa mula noong World War II o ikalawang digmaang pandaigdig hanggang sa kasalukuyan. Patunay ng malalim ng ugnayan ng dalawang bansa. Dagdag pa ng kalihim, ang kooperasyong panseguridad at enerhiya ay nagpapakita ng patuloy na pagpapalalim sa naturang alyansa. Git pa ng kalihim, habang nakasama o magkasama ang Estados Unidos at ang Pilipinas nang tatrabaho para igalang ang international law sa West Philippine Sea, tili ang matibay nilang pangako sa Mutual Defense Treaty. Samantala, nagpadala rin ng malugod na pagbati si Russian President Vladimir Putin kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at iginiit ang tradisyonal na magandang ugnayan ng dalawang bansa. Kasabay pa rin po yan ng selebrasyon ng Araw ng Kalayaan kahapon, Hunyo 12. Sa iba pang mga developments, siniguro ho ng Department of Foreign Affairs ang tuloy-tuloy na pagtutok sa tumitinding immigration-related protest doon ho sa Estados Unidos kung saan ilang mga protester ang inaresto ng mga otoridad. Ayon kay Foreign Affairs Assistant Secretary for Migrant Workers Affairs Robert Ferrer Jr., binabantayan ng pamahalaan ng Pilipinas ang sitwasyon ng mga Pinoy sa Estados Unidos habang nagpapatuloy ang malawakang mga demonstrasyon at mga protesta. Kasabay nito ay patuloy ding pinapalalahanan ang mga US-based Filipinos na huwag sumama sa mga isinasagawang protesta. Sa gitna po yan ng mas matinding pagsalakay ng mga US authority at tuluyang paghuli sa ilang nakikibahagi sa mga naturang demonstrasyon. Sa kasalukuyan, walaan niyang Pilipino at maging yaong mga Filipino-American na kabilang sa mga naaresto. Kasabay ho ng maagang pagpapaalala sa kanila simula magumpisa ang demonstrasyon sa iba't ibang bahagi ng Estados Unidos. Sa kasalukuyan, mahigpitan niyang pagpapatupad ng curfew, lalo na doon ho sa bahagi ng Los Angeles, kung saan isinasagawa ang pinakamalaking protesta nitong mga immigrants. Nakadeployaan niya mga miyembro ng Los Angeles Police District, o ito ho'y kilala sa tawag na LAPD, ang National Guard ng Estados Unidos at maging ang mga miyembro ng US Marines upang bantayan ang mga mamayan
maging ang mga migrant at mga immigrants na magpupumilit na magsagawa nitong malawakang demonstrasyon. Sa kasalukuyan, wala dinaan niyang natukoy na Pinoy na ipinadeport dahil sa kanilang kaugnayan sa malawakang protesta. Ayon pa rin kay Assistant Secretary Ferrer ng Foreign Affairs Department, nirerespeto ng pamahalaan ng Pilipinas ang desisyon ng US government ukol sa mga immigration-related protest. Maging ang Pilipinas din anya ay tiyak ding hihigpitan ng pagpapatupad ng batas kung may mangyayaring kahalintulad ng protesta dito sa Pilipinas na kinauugnayan nitong mga foreigner o nitong mga dayuhan. Sa iba pang mga balita, kinumpirma ng Philippine Embassy sa London na kabilang ang mga Pilipino sa mga naging target sa karahasang may halong rasisismo sa Northern Ireland. At kasunod ng isang riot na sinasabing nagsimula matapos ang umunoy panggagahasa sa isang batang babae ng 2 kabataang Romanian. Sa kasamang palad na apektuhan ang ilang Pilipino sa naganap na kaguluhan ayon sa abiso ng embahada. Ipinahayag ng embahada ang matinding pag-aalala sa sitwasyon at kinumpirma na isa sa mga nasunog na sasakyan sa bayan ng Ballymena ay pag-aari ng isang Pinoy. Nakatagdang dumating sa Northern Ireland si Philippine Ambassador to the United Kingdom Teodoro Locsin Jr. sa Hunyo 13 upang personal na alamin ang kalagayan at makipagpulong sa komunidad ng mga Pilipino doon at tiyaking wala nang masaktan pa. Pinapayuhan naman ang lahat ng Pilipino diyan ho sa naturang lugar at mga kalapit na lugar na manatiling mapagmatsyag, sumunod sa mga paalala ng lokal na otoridad at agad makipag-ugnayan sa embahada kung kinakailangan ng tulong. Ayon pa sa mga lokal na ulat, ilang bahay at sasakyan ang sinunog diyan ho sa Ballymena noong araw ng Martes. Ang ikalawang sunod naman na gabi ng karasang inilarawan ng pulisya bilang racist tadgery. Sa halos kaugnay pong balita, pinayuhan naman ng Philippine Embassy doon ho sa May Iraq ang mga Pilipino na iwasan ang hindi kinakailangang paglalakbay patungo ho doon sa naturang bansa. Dahil sa umiiral daw na tensyon at hindi matatag na seguridad sa naturang rehiyon. Dagdag pa rito, pinalahanan ng mga Pilipinong nasa Iraq na umiwas sa matataong lugar, maging maingat, manatiling alerto at laging updated sa mga kaganapan doon. Sa kasalukuyan, nasa alert level 3 pa rin ang bansang Iraq na nangangahulugang may umiiral na violent disturbance o ito'y panlabas na banta sa ilang particular na lugar sa naturang bansa. Ipinahayag din ng babala isang araw matapos utusan ng Estados Unidos sa pamamagitan po ng Department of State ang agarang pag-alis ng mga non-emergency personnel ng pamahalaang Amerikano mula ho sa Iraq. Bagamat walang tiniyak na dahilan na binanggit sa anunsyo ang heightened regional tension. Ayon sa ulat, sinabihan umano ang mga opisyal ng Estados Unidos na paghandaan o ihanda na ang Israel na magsagawa ng opensiba laban ho doon sa katabing bansa, itong bansang Iran. Nagbabala naman ang Iran na matatapang nitong tatargetin ang mga base militar ng Estados Unidos na abot ng kanilang mga armas sakali pong may kaguluhan na ipataw sa naturang bansa. Ang mga pangyayaring ito ay nagaganap ilang araw bago ho ang inasahang US-Iran talks doon ho sa may Oman sa Hunyo 15 na layong bumuo ng panibagong kasunduan ukol yan sa nuclear program ng naturang bansa. Ito namang Local Water Authority Board nakatakdang isumite kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang investigasyon sa Prime Waters. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan, tinutukan ni Bombo Annalise Soberano. Kinumpirma ng Local Water Utilities Administration o LUA na natapos na nila ang investigasyon kaugnay sa kontrobersiya na kinasangkutan ng Prime Water na nahaharap sa malaking problema dahil sa kakulangan ng water supply sa bahagi ng Bulacan, Cavite at ilang pang lugar sa bansa. Ayon kay LUA President Moises Salonga, humingi na sila ng schedule sa Office of the President para maisumite sa Pangulo ang kanilang report. Ayon pa kay Salonga, kailangan munang ma-assess ng Pangulong Marcos ang kanilang report bago nila ilathala ang report sa media. Sa press briefing dito sa Malacanang, sinabi ni Salonga na mayroon silang mga hakbang o plano na inirekomenda gaya ng short-term solution at long-term systematic solution. Inihayag pa ni Salonga, nagbigay na din ng catch-up plan ang Prime Water hinggil sa nasabing problema sa Bulacan at ilan pang bahagi ng bansa. Gayunpaman, sabi ng LUA, kailangan muna itong i-match up.
Iniulat din ng luwa na mayroon ng tubig sa dalawang paaralan na ininspeksyon ng Pangulong Marcos sa nasabing probinsya. Bukod pa dito, naglabas din ng memorandum ang luwa sa nasa 532 water districts sa buong bansa na i-attach sa kanilang mga report na may mga paaralan sa private at public sectors na hanggang sa ngayon ay walang tubig nang sa ganon kanilang maaksyonan. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Luwa President Moises Salonga. Hindi ko lang mapipreempt at bibigay po namin sa Presidente yun, and after his appreciation of the facts, then we'll be able to share the contents of such report. Moises Salonga. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Bombo Weather Update. Sa ating weather update mga kabombo, naharap ho sa banta na malawakang pagbaha ang 8 rehiyon dito ho sa Pilipinas ngayon pong araw, Hunyo at 13. Yan po'y dulot ng umiiral na southwest monsoon at ito hong papalayong bagyong Oring na palabas na nga ho ng Philippine Area of Responsibility doon ho sa may particular na, doon sa may bahagi ng extreme northern Luzon. Kinabibilangan ito ng 7 rehiyon sa Luzon at 1 rehiyon dyan sa may Visayas region. At ang Cordillera po'y nahaharap sa pagbaha, kabilang po dito ang mga probinsya ng Ifugao, Benguet, Mountain Province. Sa Region 1 naman o Ilocos Region, naharap po sa mga banta ng pagbaha ang Pangasinan, ang probinsya ng Ilocos Norte, probinsya ng Ilocos Sur at maging ang probinsya ng La Union. Diyan naman sa may Cagayan Valley o diyan po sa may Region 2. Naharap po sa mga banta ng pagbaha ang probinsya ng Cagayan at ang probinsya ng Isabela. Sa Region 3 o dyan po sa may Central Luzon, kabilang ho dito ang probinsya ng Bataan, Zambales at maging ang coastal province na Aurora. Dyan ho sa may Region 4A o dyan po sa may Calabarzon Region, kabilang ho dito ang Quezon Province, ang Rizal Province at maging ang probinsya ng Cavite. Sa Region 4B naman o dyan po sa may Mimaropa Region, kinabibilangan po ito ng Oriental Mindoro at ang probinsya ng Occidental Mindoro. Sa Region 5, o dyan po sa may Bicol Region, kabilang po dito ang Catanduanes, ang Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Albay at maging ang probinsya ng Sorsogon. Samantala, ang kaisa-isang rehiyon dyan po sa may Visayas Region na naharap po sa matinding pagbaha o banta ng matinding pagbaha ngayong araw ay ang Western Visayas o dyan po sa may Region 6. Kinabibilangan po ito ng mga probinsya ng Capiz, Aklan, Antique at Negros Occidental. Ayon po sa abiso, batay po sa abiso ng State Weather Bureau ngayon pong araw, Hunyo at 13 mga kabombo, maaari daw makaranas sa malalakas sa mga pagulan ang mga nabanggit na rehiyon, mga nabanggit na probinsya na posibleng magdulot ng biglaang pagbaha, o ito'y kilala sa tawag na flash flood, at maaari pong abutin ng mga pagbaha ang mga mabababang lugar at posible ring magkaroon ng mga serye ng landslide. Pinag-iingat pa rin po ang lahat dahil pa rin po sa epekto ng papalayong low pressure area na dati pong tinawag na bagyong Uring at yung mga pag-ulan na dulot ng naturang sama ng panahon. Samantala, ikinababahala ngayon ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK ang umano'y pagpositibo ng maraming mga dayuhang manggagawa ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa iba't ibang sexually transmitted disease. Ayon kay PAOK Executive Director Gilbert Cruz, umaabot na sa 66 na naarestong POGO workers ang nagpositibo sa mapanganib na sakit na kinabibilangan ng Human Immunodeficiency Virus o HIV, syphilis at hepatitis B. Nakababahalaan niya na mayroon pang hanggang 9,000 dayuhang manggagawa sa mga POGO hub ang posibleng pag-alagala pa. Kailangan aniyang mahuli ang mga ito sa lalong madaling panahon upang masuri kung positibo rin sila sa nakakahawang sakit at hindi lalong lumaki pa ang krisis na dulot ng mga ito. Katwiran pa ho mga kabombo ng opisyal, hindi alam ng pamahalaan ang ginagawa ng mga ito araw-araw at posibleng sa halip na magpagamot sila ay posible anyang lalo lamang silang makakalat ng naturang mga sakit. Sa kasalukuyan, mayroong 700 dayuhan ho ang kasalukuyang naghihintay ng deportasyon habang nasa loob ng PAOK Detention Facility dyan ho sa lungsod ng Pasay.
Samantala, isang dayuhan na ho ang naitalang nasawi dahil sa komplikasyon sa HIV, batayan sa naging record ng naturang komisyon. Oras na natin mga kabombo, meron na lamang ho tayong 29 minutes bago po sumapit ang alauna ho ng hapon. At abangan po mamayang report ni Bombo Bea Pinisa mula po sa may Department of Energy. Ang bago pong liderato o management ng Department of Energy sa pangunguna ng officer in charge nito si Secretary Garin ay pagpapatuloy daw yung mga nasimulan ng umalis na kalihim na mamumuno naman sa iba pang mga departamento o ibang departamento. Abangan po yan sa live report mamaya ni Bombo Bea Pinisa. Bombo International News. Naglunsad ng preemptive strike laban sa Iran ang Israel sa mga itong tinatawag nga na preemptive strike laban sa Iran ayon sa mga Israeli Defense Minister Israel Katz kasabay ng pagdedeklara ng state of emergency sa buong bansa. Pahayag ng opisina kasunod ng preemptive strike ng State of Israel laban sa Iran, inaasahan ang agarang pag-atake ng mga missile at drone laban sa Israel at sa mga sibilyan nito. Iniulat naman ng Iranian state media na ilang pagsabog ang sunod-sunod na naobserbahan o narinig sa kabisera ng Tehran at habang patuloy na tumitindi ang tensyon sa naturang rehiyon. Isang opisyal ng Estados Unidos naman ang nagsabing walang direktang partisipasyon o tulong mula sa US sa mga isinasagawang pag-atake ng Israel sa loob ng Iran. Kinumpirma rin ng isang Israeli official na ilang ulit na nagpulong ang National Security Cabinet ng Israel magdamag bago isinagawa ang naturang opensiba. Iginit naman ng Israeli Prime Minister na si Benjamin Netanyahu na magpapatuloy ang opensiba ng Israel laban sa Iran hanggang sa tuluyang matanggal ang banta mula sa Islamic Republic. Narito ang bahagi ng paliwanag ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu. Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. For decades, the tyrants of Tehran have brazenly, openly called for Israel's destruction. They've backed up their genocidal rhetoric with a program to develop nuclear weapons. In recent years, Iran has produced enough highly enriched uranium for 9 atom bombs. 9. In recent months, Iran has taken steps that it has never taken before, steps to weaponize this enriched uranium. And if not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months, less than a year. This is a clear and present danger to Israel's very survival. Samantala, isinara na ng Israel ang kanilang airspace hanggang sa susunod na abiso. Ayon sa Ministry of Transportation ng naturang bansa, ang panibagong hakbang hakbang militar na ito ay naglalagay sa rehiyon sa mas matinding panganib ng malawakang sagupaan habang nakaamba ang posibleng pag-atake mula sa Iran bilang ganti. Samantala, walang nakikitang agarang dahilan ang gobyerno naman ng Estados Unidos para ihinto ang operasyon ng Boeing 787 matapos ang trahedyang kinasasangkutan ng isang Air India flight sa India na ikinasawi ng mahigit 240 katao. Sinabi ni U.S. Transportation Secretary Sean Duffy at Federal Aviation Authority Acting Administrator Chris Rochelieu na wala pang indikasyong teknikal na sira sa Boeing 787 na magre-rekomenda ng kaukulang grounding. Bagamat napanood na nila ang mga video ng insidente, iginiit ng opisyal na hindi ito sapat na basihan para gumawa ng desisyon. Dagdag pa ni Rochelieu, patuloy nilang babantayan ang anumang impormasyon na lalabas kaugnay ng naturang insidente. Aniya, kung may matukoy na panganib, agad silang kikilos upang matugunan ito. Tinek naman ng opisyal na ang US government ay handaling magpatupad ng mga kaukulang safety measures kung kinakailangan. Uunahin naman aniya ng mga otoridad ang kaligtasan ng publiko at handa silang magdagdag ng mga resources kung kailangan para makuha ang lahat ng kinakailangang datos.
Sa ngayon, nananatiling ligtas pa rin gamitin ang Boeing 787 sa kabila ng nangyaring trahedya ayon sa US aviation officials. Bombo Sports News. Sa ating pong sports balita para po sa mga NBA fans habang nagpapatuloy mga kabombo ang 2025 NBA Finals, muli pong bumalik bilang top finals most valuable player o MVP contender ang star guard ng Indiana Pacers, itong si Tyrese Haliburton. Sa inilabas ng liga na listahan ho ng mga finals MVP contender ngayon pong araw, Hunyo 13, nangunguna po rito si Haliburton habang pumapangalawa si Thunder guard Shai Gilgeous-Alexander. Pumangatlo po rito ang forward ng Indiana Pacers, itong si Pascal Siakam, habang sumunod sina Thunder forward Jalen Williams at ang guard ng Indiana, isa pang guard ng Indiana na si Andrew Nembhard. Kasunod po ng Game 3 win ng Pacers laban po sa Thunder, muling tumaas ang tsansa nitong si Tyrese Haliburton na maging Finals MVP. Hawak po niya ang 7.7 points per game, 7.3 rebounds per game at 7.7 assists per game sa tatlong Finals appearance. Nagagawa nitong kabilang hudyaan ng paggawad ho sa kanya ng free throw o hindi paggawad sa kanya ng free throw kung saan sa buong final series ay hindi pa siya ginagawaran ng isamang free throw. Malalang sa Western Conference Finals, hindi po napunta kay Haliburton ang MVP award at sa halip ay nakuha po ito nitong si Pascal Siakam. Siya pong nagsisilbing leading scorer at rebounder ng Indiana Pacers sa nagpapatuloy na series ng finals. Sina Siakam at Haliburton ay kapwa nangunguna sa Pacers pagdating po yan sa scoring at rebounding ability. Daan upang iposte ng koponan ang 2-1 lead laban ho sa kasalukuyang top team ng NBA na Oklahoma City Thunder. Samantala, ang number 2 contender na si Shai Gilgeous-Alexander at hindi pong top scorer sa NBA Finals. Hawak po niya ang 32.0 points per game, 6 rebounds per game at 5 assists per game sa loob po ng tatlong game na kanyang inilaro sa naturang serye. Bukas, Mayo 14 mga kabombo, muli pong maghaharap ang Thunder at ang Indiana Pacers sa Gainbridge Fieldhouse. Yan po sa Indianapolis, ang kasalukuyang home court ng Indiana Pacers. Update po tayo mula sa Department of Energy. Ang bagong officer in charge ng Department of Energy, handa raw hong ipagpatuloy ang mga nasimulan nitong si Secretary Lotilla. May mga development po dyan si Bombo Bea Peniza. Nangako si Department of Energy Officer in Charge Sharon Garin na ipagpapatuloy niya ang mga nasimula ni outgoing Secretary Rafael Lotilla bilang mamumuno na ito sa ilalim ng Department of Environment and Natural Resources. Sa isang pulong balitaan na ginanap mismo sa tanggapan sa Taguig City, inihayag ni Garin ang kanyang kagustuhang ipagpatuloy ang legacy na maiiwan ng dating kalihim para maging tuloy-tuloy din anya ang mga improvements sa departamento sa ilalim ng kanyang pamumuno bilang officer in charge. Ipagpapatuloy din ang mga naiwang contracts at paparating pang mga kontrata para matuloy din ang target ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sa 2028 ay magamit na ang mga renewable resources bilang pinanggagalingan ng enerhiya sa bansa. Kaugnay yan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ng bagong OIC, Sharon Garin. We continue what we have done so far because we can still improve on it. And also the implementation of what we have accomplished. Kasi marami na pong contracts, we just have to make sure that they happen. So I think we continue the policies and the reforms that Secretary Lotilla has done para mapatuloy yung targets ng Presidente by 20. Samantala, ayon pa kay Garin, para rin sa mas maayos sa pagkamit ng mga target na ito, patuloy nilang i-a-adapt ang mga programa, reforma at polisiya ni Lotilla. Ani Garin, ito ay munting paalala na rin sa mga personnel ng departamento na mananatili ang mga ito as long as nagagampanan nila ang kanilang mga nakatakdang trabaho para na rin sa ikaangat ng departamento. Layon din ni Garin na mas i-improve pa ang mga polisiyang nasimulan ni Lotilla at simulan ng ayusin ang mga issue, partikular na ang issue ng elektrisidad sa Siquijor na siyang nauna ng binisita ng Pangulo. Kaugnay yan, pakinggan pa natin ang mga bahagi ng pahayag ng bagong officer in charge, Sharon Garin. So I think the key word, not only for the media but also for all the DOE family, is continuity talaga. Everybody stays as long as you've done your work well and you believe in the reforms that you have done, then everybody stays as is and continue what the Secretary. Sa kasalukuyan, Bombo Genesis and Bombo Victor,
Nakatakda ng mamuno at manungkulan bilang bagong kalihim ng Department of Energy and Natural Resources si Secretary Rafael Lutilla, habang uupo naman bilang officer in charge ng Department of Energy si Garin. Alinsunod yan sa naging balasahan ng mga gabinete ng Pangulo. Yan muna mga updates mula dito sa Taguig City. Bombo Bea Piniza nag-uulat para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio. Bombo! Meron na lamang tayong 20 minutes bago po sumapit mga kabombo ang alauna ng hapon. Sa iba pang mga balita, tiniyak ko ng Department of Agriculture ang nakandang tulong para sa mga magsasaka at mga mangingisdang naapektuhan sa malawakang pagulan na dulot po ng Bagyong Oring na tuluyan din pong nalusaw. Ayon sa Department of Agriculture, Disaster Risk Reduction and Management Operations Center, nakapreposisyon ang sapat na agricultural inputs na maaari pong ipamahagi sa mga magsasakang matutukoy na maaari pong apektado. Una na rin pinayuhan ng ahensya ang mga magsasaka at mangingisda na magsagawa ng early harvest kapwa sa mga pananim at maging sa mga palaisdaan kung kinakailangan bago pa man ang mga inasahang pag-ulan na dulot ho ng naturang bagyo. Ayon pa rin sa Department of Agriculture Operations Center, magpapatuloy ang gagawin nitong pagmonitor sa sitwasyon ng mga mangingisda at mga magsasaka sa kabila ng tuluyan din paghina ng Bagyong Oring at patuloy nitong paglabas sa Philippine Area of Responsibility. Nakapanday din ang naturang opisina sa sitwasyon ng mga malalaking dam sa bansa sa gitna po yan ng malawakang mga pagulan. Samantala, nakatakdang magtayo ng 20 fishing aggregating devices ang Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR dyan ho sa West Philippine Sea. Ito ay bilang tulong ng pamahalaan sa mga mangingisdang nagagawi sa naturang karagatan, lalo na ang mga mangingisdang nagmumula sa probinsya ng Palawan. Sa pamamagitan kasi ng naturang device o kilala rin sa tawag na mga payaw, naasahang mapapataas ang bulto ng mga nahuhuling isda na maaaring dalhin sa malalayo at mas malalaking syudad sa bansa. Una na rin iniulat ng mga mangingisdang nagagawi dyan ho sa West Philippine Sea ang pagbaba ng bilang ng kanilang nagagamit na payaw, kaya't bumababa rin ang volume ng mga nahuhuling isda at labis na nakaapekto sa kanilang iniuuwing kita. Kasabay nito ay nangako rin ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na tutulong ito sa pagbiyahe sa mga mahuhuling isda mula sa West Philippine Sea patungo sa iba pang malalaking merkado upang matulungan ang mga mangingisdang Pilipino na makahanap ng mas maraming buyer. Sa pamamagitan ng mas maraming payaw sa West Philippine Sea, naniniwala ang Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na lalo pang mapapalakas ang Filipino civilian maritime activity sa West Philippine Sea, bagay na itinutulak ng pamahalaan ng Pilipinas. Sa kasalukuyan, tinatayang aabot sa 300,000 mangingisdang Pilipino ang nangingisda sa naturang karagatan sa kabila ng tensyon dyan ho sa West Philippine Sea. Update ho tayo mga kabombo sa mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan. Unahin po natin dyan sa may bahagi ho ng Western Visayas. Isa hong lalaki ang napagkamalaan bilang isang baboy ramo habang nangangaso ho sila. At yun pong kasama ho niya ay nakabaril ho sa kanya mismo. May update po dyan at mga development sa ang Bombo Radio Tacloban. Patay ang 31 anyos na biktima sa barangay San Pedro, Haro, Leyte nang mabaril ng kanyang kumpare matapos mapagkamalang baboy ramo habang nangangaso. Kinilalang biktima kay alias June habang ang suspek naman ay kinilala kay alias Happy nga 43 anyos at kapwa residente ng nasabing barangay. Ayon sa pakikipagpanayam ng Bombo Radio Tacloban kay Haro Municipal Police Station Chief of Police, Police Major Ronald Puso, nagpunta sa bukid ng nasabing lugar ang biktima kasamang sospek at isa pa nitong kumpare para mangaso ng baboy ramo. Pagdating ng mga ito sa bukid, humiwalay ng ruta ang biktima para sana sa mas malaking tsansa na makahuli sila ng baboy ramo. Paglipas ng ilang oras, napansin ng sospek na may gumagalaw sa damuhan kung saan sa pag-aakalang ito baboy ramo, agad nitong binaril ang gumagalaw na parte ng damuhan gamit ang improvised homemade shotgun. Nangalapitan na nito ang inakalang baboy ramo, laking gulat ng sospek nang makita niyang hindi ito baboy ramo kundi ang kaniyang kumparing si alias June. Nagtamo ng isang tama sa lieg ang biktima kung saan dinala pa ito sa hospital
pero ideklara din itong dead on arrival. Samantala, matapos na malaman ng sospek na nabaril niya si alias June, ay inutusan nito ang isa pa nilang kasama na si alias Mario na pumunta sa mga otoridad para i-report ang nangyari habang siya ay maghihintay sa pagdating ng mga ito. Pagdating ng mga pulis, voluntaryo naman sumama ang sospek sa mga ito. Ang nangyari ay tatlo sila na magkakumpare. So, they went to the mountain ng barangay San Pedro to hunt a wild boar. So, bali yung nandun na sila sa bundok, yung kasama nila, nag-iba ng daan. So, nung napansin ng suspect na medyo merong yung mga kalahiban doon, gumagalaw. So, akala ng suspect, wild boar. Ngayon, binaril niya, yung chinik niya, ano pala, yung kasamahan na nila yung matamaan. Bali, ginamit nila yung improvised na homemade shotgun. Yun po ang ginamit nila pag-hunt ng mga wild boar sa bundok. Ang bahagyang pahayag ni Haro Municipal Police Station Chief of Police, Police Major Ronald Puso. Sa ngayon ay desidido ang pamilya na magsampa ng kaso laban sa sospek. At yan ang ulat mula dito sa himpilan ng Bombo Radio Tacloban. Ito si Bombo Ninya Magpili para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Kuha pa tayo ng mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan sa lalawigan. Ang Philippine National Police Western Visayas naman tiniyak ang buong suporta sa True-Blooded Ilonggo sa bagong talagang Philippine National Police Chief na si Police General Nicolas Torre III. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan na may pag-uulat ang Bombo Radyo Rojas. Tiniyak ng pulisya sa Western Visayas ang kanilang buong suporta sa bagong itinalagang hepe ng Philippine National Police na si Police General Nicolas Deloso Torre III na isang tunay na Ilonggo. Napag-alaman na ang ama ni General Torre ay tubong Tigbawan, Iloilo, habang ang kanyang ina ay mula naman sa Dumangas, Iloilo, dahilan upang siya'y kilalaning full-blooded Ilonggo. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, tagapagsalita ng Police Regional Office 6, sinabi nito na buo ang tiwala at suporta ng buong hanay ng pulisya sa rehiyon para sa liderato ni General Torre. Ayon pa kay Solis, inaasahan nilang mas lalo pang titibay ang kampanya kontra krimen, illegal na droga at korupsyon sa ilalim ng pamumuno ng bagong PNP Chief. Dagdag pa ng opisyal, malaking bagay para sa rehiyon na isang Ilonggo ang namumuno ngayon sa pambansang pulisya, lalo't alam nito ang kultura, pangangailangan at dinamika ng mga taga-Visayas. Sa ngayon, nakatuon ang Police Regional Office 6 sa pagpapatuloy ng mga programang alinsunod sa direktiba ng bagong PNP Chief upang mapanatili ang kapayapaan at kayusan sa rehiyon. Buo ang suporta ng Police Regional Office 6 sa ating bagong Chief Philippine National Police, Police General Nicolas Torre III. And of course, suportado din po natin yung kanyang mga program. Sa ngayon po, wala pa po tayong information kung kailan po ang plano ng ating Chief PNP na magsa po dito sa Western Visayas. Mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Rojas para sa Bombo Network News, ito si Bombo Darren Salomeo Henson para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Police Report. Mula sa bahagi ho ng Visayas, dako tayo dyan sa may bahagi ho ng Northern Luzon, isang high-value individual doon ho sa may Ordaneta City, Pangasinan. Nasawi matapos makaengkwentro ang mga miyembro ho ng pulisya sa isinagawang bypass operation. I-update po dyan ng Bombo Radio Dagupan. Nasawi sa anti-illegal drug operation ng Ordaneta Police Station ang isang high-value individual sa Barangay Palina Isa sa Ordaneta City matapos makaengkwentro ang mga kapulisana. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Jojit Manangkil, ang Deputy Commander ng Philippine National Police Drug Enforcement Group Special Operations Unit 1, ang suspect ay dati na rin arestado ng kanilang kapulisana sa parehong kaso. Aniya nang isinagawa nila ang isang bypass operation at tinutukan umano ng suspect ng isang revolver ang pulis na nagsagawa ng surveillance sa lugar.
dahilan para maalerto ang kanilang puwersa at nauwi ito sa pagkakasawi ng sospek. Nakitaan naman ito ng 8 medium-sized plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may humigit kumulang 40 gramo na bigat. Lumalabas naman sa kanilang investigasyon na mula sa Metro Manila ang supplier ng at kanyang dinadala ito sa lalawigan ng Pangasinan at sa kalapit pang probinsya. Sinabi pa ni Police Lieutenant Colonel Manangkila na mula sa isang concerned citizen ang impormasyon na kanilang nakuha hinggil sa sospek. Binigyang halaga naman niya ang pakikipagtulungan ng komunidad sa pagsawata sa mga kaparehong kaso. Tinitiyak naman nila na highly confidential ang impormasyon ng dumulong na concerned citizen upang mapanatili ang kanilang seguridad. Because itong taon to ay may dala po siya na revolver, 22 revolver, tsaka tinutukan yung tropa natin na nagkandak ng surveillance sa area na yun. Siyempre, yung as a defense naman sa mga tropa natin, bumunod din ng tropa at saka resulting to his, natamaan siya sa kanyang katawan at resulting to his death po. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Mayra Reside nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Ito namang star-studded concert dinagsa ng mga tao bilang pagdiriwang ng Independence Day dyan ho sa Pasig kagabi. Alamin natin ang buong detalye tinutukan niya ng Star FM Manila. Nakisaya ang mga Pasigueño sa Independence Day Jam Concert para gunitain ang ika-127 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas na ginanap sa lungsod ng Pasig kagabi. Napuno ng magagandang musika, saya at pag-alaala sa diwa ng kalayaan ng bansa ang nasabing konsyerto. Kasama sa line-up ang mga kilalang OPM bands tulad ng Mayonnaise at Soap Dish. Nag-perform din ang bandang Stone Free, Marufok at Cuatro Cuantos. Personal ring binisita ng mayor ng lungsod ng Pasig na si Vico Soto ang concert. Bagamat naging masungit ang panahon, ay hindi pa rin natinag ang mga nagsipagdalo. Sa panayam ng 102.7 Star FM Manila sa ilang mga nakijam at nakisaya sa Independence Day concert, ibinahagi nila kung bakit mahalaga na alalahanin pa rin ang Araw ng Kalayaan kahit sa modernong panahon. Siyempre, kailangan pa rin nating alalahanin yun kasi natin yun parang pride natin as a Filipino na hindi kailangan maging sunod-sunuran yung Pilipinas. Mas maganda pa rin talaga ginugunita, taon-taon talaga yung kalayaan para malaman ng mga kabataan. Yung mga bayani natin para maalala natin mga bayani, mga ginawa ng mga bayani. Siyempre, yun ang nakagisna natin Talagang ipinaglaban talagang hanggang ngayon, dapat matupad yun. Mula rito sa lungsod ng Pasig, nag-uulat Star DJ Kimi Gora ng 102.7 Star FM Manila para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Ito ho ang former Gujarat Chief Minister na si Vijay Rupani, isa sa mga nasawi sa pagbagsak ng eroplano dyan ho sa India. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan, tinutukan ng Bombo Radio Cebu. Isa sa namatay ang senior Bharatiya Janata Party leader at ang dating Gujarat Chief Minister na si Vijay Rupani sa edad na 60 taong gulang sa Air India plane crash sa Ahmedabad sa India noong araw ng Huwebes, Hunyo 12, 2025. Ito ang naging pamahayag ni Jitin Alwali, ang Bombo International Correspondent sa bansang India sa naging eksklusibong panayam nito sa Bombo Radio Cebu. Si Rupani ay isa sa mga pasahero ng Air India flight number AI-171 na patungo sa Gatwick Airport sa London, United Kingdom
na nag-crash ang flight ilang sandali matapos lumipad sa Ahmedabad Airport bandang 1:39 ng hapon. Si Rupani ay isang kilalang personalidad sa politika at nagsilbi bilang ika-16 na punong ministro sa Gujarat mula sa Agosto taong 2016 hanggang Setyembre taong 2021. Kung kaya't ang nasabing ministro ng partido na si Sambit Patra ay nagbahagi sa mensahe sa pamagitan ng online application na X na nagsasabing ang balita ng kalunos-lunos na pagkamatay ng kilalang dating punong ministro ng Gujarat ay lubhang masakit para sa kanila at sa buong Indian politics. Dagdag pa nito na ang Boeing 787-8 Dreamliner ay may sakay na 242 katao, kabilang na ang 230 ka mga pasahero, 2 piloto at 10 tripulante. Kung saan puno pa ito ng fuel para sa mahabang international flight ito na maaring nagpalala sa sunog pagkatapos ng nasabing crash. Sir, as per our knowledge here, there are 242 people on board, 230 passengers and 12 crew members, sir. The passengers included 169 Indian national, 53 British national, 7 Portuguese and 1 Canadian national. There was also one former Gujarat Chief Minister, Mr. Vijay Rupani, among those killed. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, ako si Bombo Ken Apor para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito hong United Kingdom naman ay naghahanda para sa posibleng digmaan sa harap ng new era of threats mula sa Russia at China. Alamin natin kung bakit sa pag-uulat ng Bombo Radio Iloilo. Maglalaan ang pamahalaan ng United Kingdom ng mas malaking budget bilang paghahanda sa posibilidad ng digmaan sa harap ng tinatawag nitong bagong panahon ng mga banta mula sa nuclear powers tulad ng Russia at China. Ayon kay Bombo Stephen Mark Espinosa, international correspondent sa United Kingdom, tinanggap ng gobyerno ang 62 rekomendasyon na nakasaad sa Strategic Defense Review. Kabilang dito ang pagpapagawa ng 12 bagong nuclear-powered submarines, 6 na bagong pabrika ng bala, at ang paggamit ng mga teknolohiya tulad ng artificial intelligence, robot at laser. Ayon sa Secretary of State for Defense, layunin ng militar na maging 10 beses na mas mapanganib upang harapin ang mga banta. Ito ay bunsod ng nakitang kakulangan sa kakayahan ng United Kingdom Armed Forces na makipaglaban sa malalaking nuclear powers dahil kulang sa armas, mababa ang recruitment at humihina ang moral ng mga sundalo. Bukod dito, may mga ulat na nakakaranas na ang United Kingdom ng araw-araw na pag-atake sa kanilang critical national infrastructure. Nabatid na nagmamadali ring palakasin ng iba pang mga bansa sa Europa ang kanilang mga militar nitong mga nakaraang buwan, kasunod ng paulit-ulit na panawagan ni United States President Donald Trump na dapat gampanan ng Europa ang mas malaking bahagi ng responsibilidad sa sariling seguridad. The UK is actually planning to boost its arsenals when it comes to military. Like they're increasing their budget for around like 4 billion on top of Ukraine, and then they're also thinking about like they're going to increase 67 billion around 2030. So the plan is to increase its defenses. Say if we break it down, there's going to be around 12 new submarines, F-35, 6th generation fighter jets. Also at the same time, there's going to be an AI attack web that is going to scrape all the data in the battlefield. Para sa Bombo Network News, mula sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo G. Sapadios para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Tuloy-tuloy sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at mga FM station gamit po ang ating mga social media pages. After po ng Bombo Network News, pwede po ninyo subaybay ng ating mga provincial station mga kabombo at pwede po ninyo balik-balikan ang kanilang mga programa. Halimbawa, dyan po sa may bahagi ng Mindanao area, yan po ang Bombo Radio Davao para ho sa mga taga Davao Region. Ang Bombo Radio Cagayan de Oro sa mga taga riyan sa may CDO area at maging ang Bombo Radio Butuan para ho sa mga kababayan po nating Butuanon. Ang Bombo Radio General Santos diyan po sa may Jensan at sa mga Hiligaynon speaking diyan sa may Mindanao, ang Bombo Radio Coronadal. Mga kabomot ka Star Nation, maaari nyo nang masubaybayan ang mga programa ng Bombo Radio Philippines dyan pa rin po sa bahagi ng Mindanao sa pamamagitan ng Bombo Radio Malaybalay, Star FM Zamboanga, Star FM Dipolog at Star FM Cotabato.
Mga kabombo at ka-Star Nation, bago tayo magtapos, sama-sama muna tayong manalangin ng Orasyo Impirata for the Nation. Heavenly Father, you led your people out of Egypt from slavery to freedom. In Jesus, your beloved Son, you led us from death to life through his paschal mystery, and by the gift of the Holy Spirit, we humble ourselves before you today, trusting in your promise to heal our land. Stretch forth your mighty hand once again and lead our nation. In this time of crisis, conflict, and confusion, let the light of truth shine like a pillar of cloud by day and a pillar of fire by night to guide us along the path that leads to unity and peace. Make justice gush forth like water from the rock, quenching the thirst of victims, cleansing wounds, and opening the way to healing and reconciliation. As you fed your people with manna in the wilderness, satisfy our hunger for righteousness, that we may cease to crave for power, wealth, and selfish gain. Soften hearts, hardened like Pharaoh's, and open eyes blinded by greed, that our love for our country may triumph over all political loyalties and personal interests, and we may learn to see each other not as allies or enemies, but as we truly are brothers and sisters all. May this Jubilee year inspire us to journey together as one people. Let this be our Passover, from lies to truth, from cowardice to courage, from injustice to righteousness, from division to unity, from despair to hope, from selfishness to love. May this time of renewal enable us to discover again our greatness as a nation and our dignity as a people so dear to your heart. We ask this in the name of Jesus, our Paschal Lamb, who leads us through the cross from death to new life. Amen. Our Lady of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo, yan na ho ang kalipunan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa News Center Makati, para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!